Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay tambak nga ang inabot ng New York Knicks kontra sa OKC Thunder sa score na 126-101. Sa game na ito ay umabot nga sa 30 points ang lamang ng OKC at malaking dahilan dyan ang 39 points si Shai Gilgeous-Alexander sa 29 minutes of playing time at 31 points din mula kay Isaiah Joe. Ang Knicks nga ay nagpapakita ng solid season. Si Karl Anthony Towns ay naglalaro ng kanyang best season at isang legit MVP candidate and possibly an all-star starter. Isa sila kung hindi man sila ang may pinakamatinding starting five sa buong NBA. Medyo questionable ang kanilang bench pagdating ng playoffs, subalit overall ay naglalaro sila ng solid season sa ngayon. Ganun pa man laban sa top 2 teams sa West at East, meaning ang OKC Thunder at Houston Rockets at Cleveland Cavaliers at Boston Celtics, sila ay may record na 0 wins and 5 losses at may total scoring deficit na 86 points. So laban nga sa mga bigating team so far ay hindi ganun kaganda ang pinapakita ng Knicks at madalas sila matalo sa mga teams na may matinding bench production. Isang bagay na nagkukulang sa kanilang lineup sa ngayon. Nasa top 5 worst bench nga sila mga kaibigan sa NBA ngayon pagdating sa points and field goal percentage. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay sapat na ang lineup na meron ng New York Knicks ngayon para magkampiyon o kakapusin sila sa playoffs kontra sa mga bigating teams dahil sa konting produksyon ng kanilang bench players? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Cade Cunningham at sa Detroit Pistons. Nakuha nga nila ang panalo kanina laban sa Toronto Raptors sa score na 123-114. Nanguna dyan ang 27 points si Tim Hardaway Jr., 22 points, 10 rebounds and 7 assists, triple-double din si Cade Cunningham, 18 points si Malik Beasley at 17 points and 7 rebounds si Tobias Harris. Ang Pistons nga ay umangat na sa record at 20 wins and 19 losses at pasok nga yan sa top 8 ng Eastern Conference. Si Cade Cunningham mga kaibigan ay unti-unti na ngang lumalabas ang kanyang full potential bilang former number 1 pick. May average siya ngayong season na 24.2 points, 6.7 rebounds and 9.5 assists per game. Sa kanyang ika-4 na season ay na-establish na nga ang kanyang sarili bilang isa sa mga top guard sa buong NBA at hindi na nakapagtataka kung makakapasok nga siya sa All-Star Game ngayong season. Nanggaling naman kay Ja Morant ang game winner upang makuha ng Memphis Grizzlies ang panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 127-125. 33 points, 8 rebounds si Jaren Jackson Jr., 21 points, 5 rebounds and 5 assists si Desmond Bane, 12 points lang si Ja Morant, subalit sa kanya nga nanggaling ang dalawang biggest basket sa game na ito. Sa Timberwolves naman ay another underwhelming performance ang pinakita ni Anthony Edwards. Sa kanyang 39 minutes na playing time ay nagtala lamang siya ng 15 points. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment lang yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.